Magandang buhay mga kalakwatsa! Nagbabalik muli ang inyong dalang lakwatera. Ito nga, medyo naging busy ako neto mga nakaraang buwan kaya hindi makagala ang inyong lakwatsera. Ano daw? Kaya para makabawi sa inyo, ito at pumunta kami sa Discovery Suites, Manila. Located po ito sa May Ortigas. Tapat lang po siya ng Podium Mall. Pero bago ang lahat, nais muna nating iparada itong sasakyan. At ito nga ang aming naging dilema. Pinalaan naman kami ni Kuya Security Guard na sabi niya, pwede naman po kami magpa-valet parking. Pero, syempre, matigas ang ulo namin at gusto rin naman namin kayong isama sa aming journey sa pagpaparada. Kaso heto nga, ayan, medyo rinig nyo naman yung pag-alarma ng aming sasakyan. Gawa nga ng medyo masikip yung daan, tapos yung pagliko pa, parang ang lapit lang. So, ayun, ang sabi sa atin ni Manong Guard or ni Kuya Guard, level 4 at hanggang level 5 ang pwede lamang namin parkingan dahil nga sa nag-self-service kami or dahil nga sa nagmarunong kami. Yung level 1 to 3 siguro is nakaalat para sa mga nagba-valet parking. Para syempre, siguro alam rin naman nila kung gaano kahirap yung pagmamaneuver dito sa kanilang parking lot. Ngayon, eto, at kami hirap na hirap at sa totoo lang, pigil na pigil ang aming paghinga. At rinig na rinig nyo naman kung gaano kalakas yung alarm namin, yung sensor ng aming sasakyan dahil nga sa sobrang lapit niya nung pader. Kaya heto, kung gusto nyo siyang masubukan, matry, or dahil sa nagmamagaling din kayo, pwede naman na kayo na yung mag-drive para masubukan nyo rin kung hanggang saan ang pasensya nyo. Pero yun nga, the Discovery Suite offered naman valet parking para sa kanilang mga customer or guests. Kaya heto, at kami nasa level 4 na at maghahanap ng kung saang pwedeng pagparkingan. Dito medyo nagdadalawang isip kami kung doon sa may kabila or sa may kaliwa o dito na lang sa may kanan na parking space kasi nga ito i-fast forward na natin, okay? Ayan guys, sa wakas nakapagdesisyon na rin tayo kung saan natin ipaparada ang ating sasakyan. Ito nga, meron tayong nakitang warning sign. Ang nakalagay ay park at your own pace. Kaya hindi naman sila nagkulang na sa pabala na tayo or wala silang pananagutan kung sakasakali man na piliin natin kung tayo yung magparada ng ating mga sasakyan. So kung anumang mga scratches or gasgas ang mapala ng ating sasakyan, sila walang pananagutan doon. Ayan, malaki yung kanilang parking area naman in fairness to them. At eto nga guys, hindi ko mag-gets ha. Please explain to me kung bakit merong mga bakal-bakal yung kanilang parking area. Ayan o, hindi ko alam kung ano yan, kung anong tawag dyan. Ang alam ko kasi, yung umaakyat ba para magkaroon ng panibagong slot, ganun. Dito naman parang imposible na umakyat yung sasakyan natin. Kaya tara, tayo na lang yung umakyat doon sa kanilang reception area or sa kanilang lobby para makapag-check-in na tayo at makita natin ano yung meron si Discovery Suite na kakaiba or ano pang iba nilang ma offer compare sa ibang mga hotel na nadalaw natin.
Ang oras ngayon ay pa-alauna pa lang. Ayun nga guys, pasensya na at ako'y bumagsak agad pagkadating doon sa kwarto. Ang kanilang check-in time ay 3 PM. Yun yung standard check-in time naman sa lahat halos actually ng hotel dito sa Pilipinas. Hindi ko alam sa iba pero sa mga napuntahan namin 3 PM yung standard check-in time. Pero fortunate kami dahil yung aming kwarto na book or yung type ng aming kwarto available na. Mga alauna pa lang. So, pagdating namin sa lobby, inasikaso kami agad kami ng receptionist at kanila agad binigay yung ating room key or RFID card. So, very thankful kami sa Discovery Suite dahil napaaga ang kaming pag-idlip or pagtulog. Kaya ayan guys, gabi na natin na i-videohan ang harapan ng Discovery Suites. Galing nga pala kami sa Podium Mall para mag-dinner. At syempre, pinasyalan na rin namin kung ano yung mga nasa loob ng Podium Mall. Meron silang ATM machine na for me, 5-star or very check na check dahil syempre secured ka na. Kumbaga kung need mo ng cash, andyan lang sa harapan tapos andyan din yung security guard. Ito ang kanilang lobby. Very classy. Ayan, andyan din yung kanilang mapa. Tara, punta tayo sa elevator papuntang kwarto natin. Ayan, may mga pa-flowers sila. Hindi ko alam kung fake ba yun or totoong halaman. Ayan, hindi ko alam kung saan papunta yan. Hindi na rin namin inalam. So, let's go guys. Meron silang TV or pa-monitor. Dyan lahat yung mga hotels nila. So, meron silang hotel sa Boracay na napagstayan na rin namin. Meron din sila sa Samal, sa may Davao. Maganda rin ata sa nakikita ko na mga ads nilang lumalabas sa ating social media. So, heto. At ay nasa 7th floor na. Papunta sa ating kwarto. Ito ang kanilang hallway. Ayan ang kanilang fire exit. Mas okay if malaman natin kung saan yung mga fire exits na malapit sa kwarto natin para if ever, diba, wag naman sana. Pero kung sakasakali, alam natin kung saan yung mga tatakbuhan natin para mas maging safe tayo. Ayan. Tapos, marami silang mga rooms. Ayan, makikita niyo naman. Tayo ay naka-assign sa room 708. Ayan. So, tara. Silipin na natin ang ating kwarto. Meron silang 1 queen size bed. Then, a sofa. Meron silang pa-TV. The normal na laman ng isang kwarto. At meron silang pa-telepono. At meron din silang microwave oven. Ayan ang thumbs up para sa akin ha. Kasi maraming mga hotel na wala ng mga microwave oven. Para sa akin, parang mas okay na merong microwave oven para meron tayong pag-initan ng mga tira-tira nating pagkain. So, hindi siya masasayang. Ayan, meron silang shower area. Then, may pa-bathtub sila. Ayan. Okay, very classy and demure talaga. At meron sila dito ang kanilang sink, the usual na makikita natin sa mga hotels. Then, hair dryer. At ito, tumalo ng ating video. Meron silang working table para kung sakaling mag-office tayo. Ayan, then their sofa. Meron silang isang sofa, a single sofa. Yung ba tawag doon? At ang kanilang window. Ayan, nasa harapan natin ang Podium Mall. Ayan, biglang gumabi, no? Sorry naman sa pag-edit. Ayan ang kanilang Podium Mall. Or nasa tapat natin ang Podium Mall. Kaya very accessible, no?
kumbaga maganda yung area ng Discovery Suite kasi kung sakaling nagsasawa na tayo sa pagkain sa kanilang hotel or namamahalan tayo, of course, namamahalan tayo sa pagkain ng hotel, pwede tayong pumunta doon sa kabila kasi meron dong mga na chain. Fast food na chain? Yung mga kainan na pasok sa ating budget, ayan. Tapos merong parking doon, open area siya na parking kung ayaw niyong ma-try ang pagpa-park mag-isa sa kanilang parking area, pwede naman doon. Pero may bayad nga lang. Unlike kung dito sa hotel tayo mag-park, free na siya. So, ayan ang ating view, ang ating hotel view. At mamaya, punta tayo sa gym naman. So, mag-gym tayo. Tingnan natin kung ano yung mga equipments na makikita natin doon. Okay, guys. Yan, dito na tayo sa kanilang gym. So, meron silang salon. Ayan, kaso sarado na kasi anong oras na mag-aalas 8 ata na ng gabi. At ang kanilang gym ay magsasara ng 9 o'clock. So, meron tayong 1 hour para magpanggap na nagji-gym tayo. Okay? So, let's see. Pasukin na natin ang kanilang gym. Paano ba buksan ang pintuan na to? Paano ba pumasok dito? Teka lang ha. Ayun, guys. Ano ba yan? Kailangan pala natin ng key card. Ayan. So, okay naman yon para alam natin or secure tayo na ang gumagamit ng kanilang mga equipment or gym equipment ay mga guest din mismo ng kanilang hotel. Ayan, so meron silang weighing scale para ma-check ang ating bigat. At ayan, may upuan sila. Halika, tignan natin ulit ang kanilang entrance. Ano ba yung mga nalagpasan natin? Ayan. Let's see. Ayun yung treadmill nila. At ayun, merong gwapong naglalakad doon. Titingin-tingin kung anong gamit niya. At meron silang female area or shower area para sa mga napawisan. Tapos, ito, meron silang stretcher. Stretcher? Ewan ko kung anong tawag dyan. Basta pang stretch daw yan. So, yun yung munang gagamitin mo bago ka start mag-gym. Ayan. Tapos, meron sila dito pampalaki ng muscle. Kaya, tigilan na natin to. Hindi ko alam sa tong equipment na to, kung anong tawag sa kanila. Pumunta na lang tayo sa kainan. Ayan. So, after natin pumunta sa gym, nagbalak kami na pumunta sa kanilang bar. Ayan, meron silang pa-bar. At tayo ay mag-inom, kumbaga, ng kanilang cocktail. Hindi tayo pala madalas sa mga ganitong area or venue. Kasi hindi naman tayo talaga nainom. Pero para lang masulit natin ang ating pinunta dito, itry na rin natin yung pa-cocktail nila. Ayan, ito yung kanilang restaurant. Ang tawag dito ay 22 Prime Bar ata. 22 kasi ata dahil sa nasa 22nd floor. Ayan. So, umorder na tayo. At ito ang ating na-order. In fairness, masarap ha. Mango something yung ating in-order na inumin. Then, masarap din yung calamares. Then, the beef salpicao. May pa-kimchi yung calamares. At masarap naman silang lahat. At eto, ginamit natin ang Agoda app para sa pag-book ng ating hotel. Malaki kasi yung difference ng ino-offer ni Agoda sa website ni Discovery Suite. So, nagkakahalaga lang ng 9,615.47 ang na kay Agoda
while do'n sa website ata nila is more than that, mga 15,000 or 14,000. So ayun, punta na tayo sa breakfast at located ito sa 5th floor, ayan. So hindi ito kasama sa, binayaran natin kay Agoda, although meron silang ino-offer na package na nakasama yung breakfast, pero dahil nga sa yung unang araw natin, yung unang umaga natin dito sa hotel, eh, meron tayong inasikaso. Kaya hindi na tayo dito nakapag-breakfast sa hotel. Pero dito sa last day natin sa Discovery Suite, ta-try natin ang kanilang pa-breakfast buffet. So hindi natin 'to binayaran through Agoda, kaya magka-cash tayo kay, cashier nila sa mismong restaurant. 1,200 ang kanilang pa-breakfast per adult, yun ha. Pero dahil sa naka-check-in tayo sa kanilang hotel, binigyan nila tayo ng 20% discount. So, nasa 900 plus na lang yung ating binayaran per adult. Ayan. So, meron sila ditong coffee machine na medyo na-off ako. Kasi hanggat maaari sana, yung naka-espresso machine sana, yung sila mismo yung naghahalo. Dito kasi parang naka-mix na yung milk and coffee. So, parang hindi natural yung lasa ng kape. So, medyo importante yun para sa akin. So, lipat tayo dito sa egg station. Ayan, ang pa-scramble egg. Tapos, meron sila dito pa vegetable salad section. Ayan, yung kanilang mga vegetable salad. And then sauces and the dressings. Tapos yung mga sausages. Ayan. Tapos meron din sila dito mga paulam like beef tapa, ayan, pork caldereta, garlic rice. Masarap yung garlic rice nila, steamed rice or plain rice, and then the dilis. At saka ito yung kanilang kimchi with tofu. Masarap siya. Natikman ko. And masarap siya sa almusal talaga. Tapos meron sila dito yung potato hash. At saka hash brown. And then hinulay nila yung crispy bacon and soft bacon. So ayan. Tara, i-enjoy na namin ang aming breakfast at samahan niyo kami muli sa aming susunod na video. Bye-bye!